pag-usapan naman ang ilang detalye sa pre-trial ngayong araw. Makakapanayan po natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel at Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang umaga po, Kong Rene. Hello po, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Opo, ano po yung dapat po nating asahan para po mamaya dito sa pre-trial conference? Sa pre-trial conference po nilalatag preliminarily yung common facts, yung wording ng issues na gusto nating yung dalawang partido mag-agree upon, no? Para po mas mabilis yung paglilitis, mas simple din at hindi po oras-oras yung nakalagay para po ma-establish yung pwede namang mapag-usapan. So, nakalatag naman po sa pre-trial brief yung gustong baunin ng dalawang partido sa pre-trial conference na ito. Opo. Ang observation na lang po natin siguro, gaya po ng mga past submissions ng legal defense team ni VP Sara, muli na naman pong halos walang laman yung pre-trial brief. At Opo. responsive huli doon sa kung ano yung nakalagay sa articles of impeachment, walang independent affirmative defenses. So inaasahan natin same playbook ang gagamitin ni VP Sara Duterte dito sa pre-trial conference na ito. Nabanggit nyo nga po, no? Kasi nakapagsumite na nga yung depensa nga ng pre-trial brief kasama nga listahan ng mga testigo, yung mga documentary exhibits. Pero base nga po dito sa pre-trial brief ng depensa, may inaasahan ba kayo, Kong Rene, na mabibigyang linaw po mamaya? Sana gusto kong sabihin na yes, pero ang nakalatag po sa pre-trial brief ng team ni VP Sara Duterte ay muli na naman pong similar talking points ng contest or pag hindi agree sa authority, jurisdiction ng nangyaring House Committee on Justice hearings. At nakita natin sa pre-trial brief, no, ilalatag nyo kasi yung witnesses dun at yung reason for introducing them. And general yung magiging yung reasons ng introducing these witnesses, no, parang to support the answer, to rebut the allegations of the articles, etc. Kong Rene? Inasagot ni VP. Well, ito pong pre-trial conference ay hindi po bukas sa publiko. Pero kung kayo po ang tatanungin, maaari po bang isulong ng prosecution panel na isa publiko itong pre-trial conference para rin po, kumbaga, in the loop ang ating mga kapatid? Well, sa bahagi natin gusto ng personally, no, mas ma-involve yung taong bayan sa proseso. Bahagi po nun ay yung streaming and paaraan na involved yung publiko, pero hinahayaan po natin yung Senado na mag-set ng sariling rules kung paano po i-handle yung pre-trial conference. Opo. Kong, napipisil nga po na maging presiding officer ng impeachment trial si Senator Chis Escudero. Ano po yung pananaw nyo dito at ng House Prosecution Panel? Well, excited na po yung House Prosecution Panel na finally, no, ilalatag na yung mga argumento doon sa pre-trial conference at Opo. inaasahan natin sa mismong conference proper. Yes. Pero for that to happen, kailangan po ng talagang presiding officer na sino gagawa nito. No, today po, maaasahan natin sino talaga siya. No, hayaan natin yung Senado na iset iyon. Pero tayo, no, matagal ng handa and sasalang at gustong gawin yung matagal ng complaints ng citizens, ilatag on the day in court. So, kumbaga, Kong, sa inyo, walang problema kahit sino mag-preside ng impeachment trial? Ready po ang House Prosecution Panel kahit sino po yung mag-preside. Siguro sa bahagi na lang po natin, gusto nating ipanawagan sa taong bayan na maging mapagmatsyag kung sino man yung yung ma-appoint as presiding officer. Dahil at the end of the day, may effect din po kung sino yan. Kung siya po yung maglalatag kung may okay na line of questioning or hindi. Yes. Kung may mag-o-object nun, siya po yung magsasabi na at the end of the day, or sabihin niya na sustained or overruled yung isang objection. May
kakayahan siyang magpastol ng discussion. At kung magpapastol yung discussion in a way na hindi po mapapalalim yung mga sinasabi ng mga parties, hindi po kaaya-aya yun sa proseso ng pananagutan. So sa atin, kailangan po sa bahagi ng taong bayan, i-assert pa rin yung political pressure. Hindi lang sa Senado as an institution, pero kasama din po doon yung presiding officer. Sa tingin po ninyo, paano makatutulong itong pag-ayos ng gusot sa liderato ng Senado sa impeachment trial? Lalo na po, may mga usapin po dyan ng, of course, yung kung dapat bang bumoto, yung mga senador na may kaso, na nakakulong, mga nagtatago. Your thoughts on that? Hindi po nakakabigay hustisya yung delays, at yung nakakapagparamdam ng agam-agam sa mamamayan na baka hindi matuloy yung trial, baka madali na naman dahil sa mga iba't ibang issue, 'no? Dahil naayos na 'to, wala na pong balakid sa pagpapatuloy ng paglilitis at pagtatapos nito ng naaayon sa prinsipyo ng pananagutan, 'no, at ng mga batayan and rules na nakalagay sa konstitusyon. So sa atin, we should push for this process. There are no more reasons to unduly delay the trial now dahil nasettle na ang issue ng Senate leadership. No? Notwithstanding yung pending petition before the Supreme Court, the trial should now proceed forthwith. Pakinggan natin yung mga witnesses. Tignan natin yung ebidensya personally and by ourselves. Sama-sama po tayo sa prosesong ito. Kong, maraming pong salamat sa oras ninyo, ha? And happy Thursday po, Kabataan Party List Representative and House Prosecution Panel Spokesperson, Kong Rene Co. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.